Yo, what's up mga idol? Ayan, may gagawin tayo mga idol. Pinaalala naman po ito ni Sir. So, 4 na piraso ito. So, dito mga idol, 2 lang daw ang ipapayos ni Sir. So, yung 2, ibigay na lang daw niya sa akin. Or baka daw mapipisaan ko pa. So, ang ano daw niya dito mga idol, yung pinakagusto niya, yung 2 lang. Ah, ito, may nilagyan na nga ng sulat. Charger pen. At yung isa naman, LCD, Samsung at Vivo pala mga idol. So, itong isa naman, medyo malaki-laki mga gastos dito dahil sira na yung housing, oh, matigas na yung mga buton, sulubog na. So sira na rin yung camera. So kaya siguro ibigay ni Sir. At meron naman ito iPhone 6. Ayan. So medyo ano na, durog-durog na talaga. So ayan, gawin natin tong 2 mga idol. So ang problema ay charger pin at LCD, Samsung at Vivo. So ayan, check na natin. Tingnan natin kung may ilaw pa. So pati camera nito malabo na, oh. Yun, nag-automatic on na nga. So ay patay, meron nga, sira na rin pala yung on off, oh. Butas na. So gawa na lang natin ang paraan to. So ang sabi ni Sir, LCD lang daw papalitan. So parang automatic on na pala siya. So kita natin mga idol na ayan. So itim na dito banda, oh. Yan. So pag ganyan, LCD na yan, papalitan at sira din yung on-off button. Malamang tinusok-tusok to dahil ang ilalim niya ay nadurog na yung switch. At kaya siya nag-cause ng automatic on dahil sira na ang switch mga idol. At ito naman, Vivo. Repair best ito. Halata, oh. Hindi daw nag-charge, baka battery error. Madalas kasi nito mga idol, ang battery, walang dikit. Kaya pag nahuhulog, natatanggal ang connection ng battery, nagba-battery error siya. Sabi daw, hindi nag-charge or charging pin. Tingnan natin kung lalabas naman yung indicator. Ayan, tingnan ko nga sa ano. So, walang indicator mga idol. So, baka natanggal ang connection ng battery nito or ano. Or kung sira man ang charging pin, gawin natin. Unahin natin ito mga idol. Ihuli natin itong isa. Ito, LCD lang ito. So, pati switch nito, ayusin na lang din natin. Ayun, oh, nalulubat siya. So lubat pa siya. So i-charge ko muna yan. Unahin natin to mga idol, yung ayaw mag-charge or charging pin ng sira. So basic lang itong gawin mga idol, ang mga ganito. So baklasin natin yung likod. Yan man. Oh, tingnan mo. Kapag repair piece na gawin, pati yung ano, walang takip, oh. YYG. Ah, nabuksan na to. Kinonvert, ay na siguro ang fuse nito mga idol. Tingnan nga natin. Kulang isang screw. Ang sabi, hindi lang daw nagcha-charge. Wala nang takip yung ano, yung BMS mga idol. So ito yung mahirap kapag gumawa tayo. Dito naman nakakabit ang battery. Tanggalin natin. Kailangan natin takpan ng BMS mga idol. Yun, nilagyan ng P7000 pala to. So walang madikit kasi to, mga refurbished na cellphone mga idol. So ayan, ito nadikitan na ng T7000, no. So maganda siguro kung ano lang, double sided tape ang ilagay natin. So ayan, mayroon pang fuse. Hindi na natin galawin yan. Takpan ko lang to mga idol kasi ayan, pansinin nyo, wala po siyang takip. Once na magdikit ito doon sa bakal, ayan dito, mag-short yan. Ako, yun mag-cause ng ano, sunog mga idol. Mag-spark yan. Sira ang cellphone, masunog. Plastic pa naman ang likod niyan. Kulubot agad yan. So, gamit tayo ng yellow tape. Importante mga idol, lalo na kung nagtinanggal nyo itong BMS ha, kailangan nyo lagyan ng yellow tape. Or kahit anong tape mga idol. Maiwasan natin yung spark or masunog yung housing niya. Yan. Didikit kasi yan doon sa bakal mga idol. Yan, itong positive at negative, oh. So ayan, medyo ano na siya. Original battery na pa naman itong mga kahit medyo malambot siya, okay lang basta hindi lumubo. Pag lubo na kasi yan, iba na ang ano yan. So ayan, mag-apply tayo ng ano mga idol. Yung double sided tip, mas madali kasi tanggalin ang double sided tip kapag gusto mo tanggalin. Pero kung lagyan mo ng T7000, lalo na kung marami kagaya nito, oh, magkulubot ang battery kapag tinanggal mo dahil titigas yan.
Apply kayo ng double-sided tip. May nabibili nito mga idol kahit saan. Kahit sa bookstore, meron ito. Pero ibang klase mga idol, yung malalapad. Dito naman, sa online mo lang ito mabili. Yung ganitong double-sided tip. So ito, hindi na ito matanggal. So ibalik natin mga idol, yung battery. So tinakpan ko to. Ito yung importante mga idol, yung BMS nya. Subukan nga natin i-charge. Kung may reaction, ay wala rin. Malamang sira ang charging pin nito. So dahil nabuksan na ito mga idol, madalas sa mga refurbished mga idol, yung mga ganitong unit, walang dikit talaga ang battery, halos lahat. Buti naman ito, nakadikit siya kaso iba yung nabuksan na kasi ito. Malamang nagalaw na ang charging pin din ito, napalitan na ito. Madalas nasisira nito yung charging pin. Nakawala ng mga paa. Sana charging pin lang din mga idol. So yan, yung battery niyan, safe na yan. Hindi na yan tatama dun sa gilid, sa bakal. Kailang paggawa na siguro ito. Angat natin to. Speaker ito mga idol. So yan, mayroon pang loose thread pala. Ayan, kaya pa. Hindi na natin ibalik ng loose thread mga idol, pati tayo mahirapan. Tapon na yan. Replacement ng charging board. Sa bagay, refurbished naman ito mga idol. Ganun talaga yan. Ay, natatanggal na. So yan, natatanggal na. Hindi na ayos paghinang. Bagay, replacement naman yun mga idol. Yung parang mga brand new na mga pisa, pinagbubuwang ma-refurbished. Or minsan naman, iba yung parts nya. Parang product of China lang. Parang ginagawang Sinapon. Sinapon or Chinapon. Tanggalin natin mga idol. Soldiering lang ang gamit natin. So hindi natin hinangin. Ayan, hot air. Pati paglagay. Kasi ito, tanggal na yung kabila. So hinangan lang natin to. Tanggal na to, matik. Ayan So naluwag na siya. So ayan. Sino kayo naglagay nito? Hindi nilagay ng hinang Yan, kaya madali siya matanggal or hindi nagkakarga kagad mga idol ng mabilis dahil ayan, pansinin mo, gold pa rin yung charging pin, hindi siya hininangan. Kaya kapag nababagsak or ginagamit na naka-charge, madali siyang umuga dahil ayan, hindi nahinang ang mga paa. So ayan, hanap tayo ng charging pin. Ang charging pin pala nito mga idol ay maraming kaparehas. Kagaya ito ng mga ayan. Vivo, Oppo. Yung mga latest ngayon. Yan, nakabaliktad siya. Ito yung mga idol, ayan Dapat kasi ang mga paa nito may tingga. So pansinin nyo, yung bago at luma ay parehas gold. So kailangan dyan mga idol, pag nagpalit kayo ng charging pin, hinangan nyo tong mga idol, yung mga paa, para madali siya kumapit doon sa charging board. Yan. Tsaka matibay siya mga idol, talagang nakahinang siya. Magtagal siya. So kagaya yan, siguro malamang pinagawa na yan mga idol, kasi ayan walang alang hinang. Kasi ang replacement yan, dapat may hinang yan or yung galing sa unit pagbili. Wala siyang hinang malamang pinalitan yan at hindi naayos paghinang. Sinalpak lang pag charge ganun So may mga ganyang gumagawa. Hindi naman lahat mga idol kasi may mga gumagawa naman na may malasakit talaga sa customer. Di porket nakita niya na nag-charge na, bigay na kaagad. So hindi niya alam na hindi pala yun fast charging or mabagal mag-charge. So hindi ko po kayo sinisiraan. So dapat ang trabaho natin ay ayusin natin. Tayo lang din naman ang makikinabang niyan. So marami pong pabalik-balik na magpapagawa dahil trusted sila, dahil matibay ang gawa mo. So ayan mga idol, hinangan natin. Ayan. Hindi na natin kailangan i-hot air to. Pantay lang natin. Ayan. So, pasok lang natin yung ayan, pasok na siya Yan. Saka natin hinangin yung mga paa. So mano-mano lang paghinang nito mga idol. So ang kagandahan kasi doon, mayroon nang tingga yung
ano natin, mga paa. Kaya madali siya kumapit. So ayan. Lagyan tayo ng flux dito mga idol. At mag-apply tayo ng soldering paste para mas madali siyang huminang. So, maganda ito mga idol sa mga charging pin pag nagpalit ka. Para madali siya kumapit ang mga paa. Hindi na kasi natin hinat air mga idol. So pwede naman natin hot airin. So ipapakita ko lang sa inyo kung paano magkabit ng na walang hot air. Yan o. Hinang ka agad o. Yan, isama natin. Hinang ka agad ng mga paa o. Kapit siya ka agad. So kapag mahinang na ang charging pin mga idol, kakapit talaga yan siya doon sa pinaka paa niya sa ilalim sa charging board. Ito yung positive at ground mga idol. Ground ito, so baliktaran kasi ito. Nasa kabila ang positive nito. Yan dito, kanan. So ayan, hinang lahat mga idol. Ang kagandahan kasi kapag nahinang mo lahat, fast charging siya. So kailangan maganda rin yung soldering mo. So bili ka ng T12. So dagdagan natin ng hinang ang mga gilid-gilid mga idol para hindi siya umangat. Kagaya kanina kasi umangat ang kabilang gilid dahil walang tingga. Basta na lang naisalpak. Pati po yung mga paa ng charging pin, walang hinang. Yan. Sa pool na to. Linisan natin. Gamit yan ng panglinis. Medyo makapal na yung nating mga gilid-gilid para iwas tanggal talaga siya kapag ginagamit na naka-charge. Para magtagal din talaga siya mga idol. So ayan, ito yung kalalabasan oh. Ayan, nahinang naman lahat oh. Maganda kasi yung pagkahinang natin, ilagay natin ng paste at hininangan pa natin yung ilalim. So dito mga idol, dahil naman to, hindi siya mabibiyak. So hindi na natin nilagyan dahil wala naman siya. Kasi tanggalin natin to. So ganun ang technique mga idol, pag nagpalit ka ng charging pin, kailangan nahinang lahat para fast charging siya. At ayan, para hindi rin siya madali matanggal mga idol, lalo na kung ginagamit na naka-charge. So kagaya nito na umangat siya at dahil wala rin hinang ang mga paa, ayan. Madali din siya natanggal. So ang diskarte mga idol, hinangan nyo po yung bago nyo isalpak para madali siya kumapit. Hindi ka talaga mahirapan maghinang. Saka mag-apply ka ng paste, pwede rin. Kahit tingga, pwede naman kung wala kang paste. Ayan, charge na natin. Tingnan natin kung mag-charge na. Hindi na to basta-basta matanggal. Lubat yata. Ayun, meron na siyang 0.4, malamang overdrain to. So ayan, tanggalin natin yung battery. Saka natin isalpak. Ayan, nag-open naman siya. Tingnan natin kung mag-charge na naka-off. Nag-open siya bigla. Hindi makikita yung kidlat. O matagal lang. Tayo natin. Nung tinanggal ko yung connection ng battery, nag-on bigla. May 0.4 siya. Malamang overdrain ito mga idol. Yun, maganda naman yung hinang natin, oh. Subukan natin tanggalin to, tapos isalpak. At kapag mag-on yan, ano pala, lubat lang mga idol talaga. Overdrain siya masyado. Lumabas na yung ayan oh. So overdrain siya. So balik na natin. So okay na to. So ayan mga idol, yan. Nahinang talaga natin lahat, tapos charging na yan siya. So tips ko mga idol, kung magpalit ka ng charging pin or mahirapan man kayo magpalit, pwede nyo bilhan ng charging board. Or minsan naman, kung magpalit din kayo ng charging board, minsan hindi compatible, mag-i-error siya. So mas maganda, charging pin na lang ipapalit nyo. So kailangan nyo ng soldering. Or kung hindi nyo naman kaya, pwede nyo ilapit sa malapit na paggawaan. Or pwede kayo mag-PM mga idol sa ating page. Ang mga ganito naman, fix while you wait. Maantay nyo po ang paggawa nito. Hindi nyo na kailangan iwan. Ayan,
salpak natin yung mga screw at isunod natin yung isa. Maraming salamat mga idol sa mga gustong magpaayos. Pwede kayo magpalalamove, LBC, GNT, GRS, or any courier via deliver. Kung malalapit naman, pwede kayo mag-walk-in. Saglitan lang po mga idol. Ito, pang matagalan na to. Ayan, drain siya. Kasi nahinang na natin lahat at fast charging na rin siya. Yun ang kagandahan mga idol kapag nahinang mo siya lahat. Yun lang naman ang kailangan talaga, yung mahinang mo nang maayos sila. Pero may mga soldering din na hilaw talaga makahinang mga idol. So ang piliin yung soldering, micro soldering T12. Napakaganda pong soldering yan mga idol. Mabilis na makahinang. So yan, salpak na natin itong yung takip. So dahil nandikit na rin natin yung battery, wala na to, hindi na to delikado, immortal na to. Tsaka yung pinaka BMS niya, nalagyan natin na ng tape. Iwas sunog or iwas iinit yung ano niya kung tumama dun sa bakal. So mas delikado yun kasi talagang mas sasabog to or maano to. Ay, baliktad pala pagsalpak ko. Or magkano siya, spark, masunog siya. So yan, normal na mga idol, nag-charge na. Ito yung pinalit natin. Pang matagalan na to. Back to immortal na. Yan, ang sikip na rin siya, hindi na natatanggal oh. Hindi siya maluwag mga idol. Kasi may mga charging pin din na kahit bagong palit mo, pag igalaw-galawin mo yung charger, nawawala. So ito hindi, normal siya oh. Tsaka kasi maganda rin yung paghinang natin. So, talagang nakakapit siya oh. Hindi siya mahuhulog. Kahit uga-ugain mo siya. So yan, tingnan natin mamaya, isunod natin itong isa. Makuha natin ito ngayon mga idol kasi gabi na ito dumating kahapon. So malayo itong lugar, galing sa Commonwealth, Quezon yata. So dalawa kasi ito magkasabay, kaya inuna ko yung isa. Rush kasi yung isa. Ayan, solve na mga idol. So hindi lang po charging pin ang ginawa natin mga idol, pati po yung sa battery niya para maging safety. Ito naman sunod natin yung LCD at button. So dahil binigyan ako ni Sir ng dalawang cellphone or iniiwan na lang daw niya dito or baka mapisahan ko, ayan, gawin ko na lang ito. So ang pababayaran ko dito yung LCD at charging pin lang. So ito, palitan ito ng switch at button. Ayan, mayroon ng 8%. Bilis lang pala natin nagawa yung isa. Tanggalin natin to. Takip. Durog na rin pala pati volume oh. Parang nabasa pa. So ito mga idol, tatlong screw lang ang tanggalin natin dito. Masolve na natin to. Yan, ito. Hindi na natin tanggalin ang mga screw dyan. Pang bitira ng smooth ah. Wala ka ng daming screw tanggalin, kunti lang, tatlo lang ano. Yan, angat lang natin yan. Tapos angat natin yung battery, LCD. Saka natin tuklapin to. So medyo duda ko malabo ng camera nito dahil yung lens niya, ayun, banda sa may camera niya. So katagalan kasi niyan, lalabo ang camera. So kahit palitan mo ng LCD dahil napapasukan kasi ng dumi yan mga idol. Ayan, first time pa natanggal to. Palitan. Correct pa LCD pa pala. Ayan. Lusot lang natin dito. Angat natin itong antena para makalusot siya. Yan. So, brasan muna natin yung camera, baka makuha pa natin sa brush. Ah, okay pa. Daming alikabok oh. So, linisan muna natin. So, sa mga nagkakabit ng LCD, bago nyo palitan, kailangan nyo malinis. Kahit sabihin natin malinis sa tingnan, ayun mga idol, pansinin nyo, wala namang bubog na natira, pero may mga dumi-dumi sa gilid-gilid. Kaya minsan, pagpalit mo ng LCD, awang ang kabila, hindi. Kasi may mga dumi-dumi yan mga idol na naiwan, kagaya nito. Daming mga alikabok pa. Sumiksik sa ilalim. Kaya minsan kung magulat ka, uy bakit ang kabila nakaangat, ang kabila hindi.
Hindi mo kasi nalinis ang mga frame, ang gilid-gilid ng frame niya. Ang mga dumi-dumi. So kailangan malinis siya. Para walang backjab. Yun, tanggal yan. So siya sa nagpapahina ng airpiece dahil madumi. Yan. Siksikan natin ng ano, tweezer yung mga gilid-gilid. Kailangan malinis siya. Nadikitan na pala ito dati. Malamang umaangat ang LCD nito. T7,000 no. Ayaw matanggal. Tibay naman ang dikit. Ayun, tanggal na. Tanggal pa yung screw. Pusa na lang natanggal. So ayan mga idol, malinis na. Crunchy na. So yung camera niya, ayan. So ikot-ikotan natin kasi may dumi sa gilid-gilid. Yan, nakita pa naman yung lens. So ito naman yung takip ng earpiece mga idol. Oh, grabe ang alikabok. Oh. Isa ito sa dahilan kung bakit hihina ang tawag mo o di mo masyadong marinig ang kabila. Kasi yung butas niya natakpan na ng alikabok. So, kailangan matanggal mo yung alikabok sa butas para mas lumakas ulit siya. Lumakas ang tunog ng kausap mo, boses. Grabe, siksik agad yung dumi sa kuko ko. Palitan natin LCD. Ito yung ipapalit natin. So, brand new LCD ito mga idol. Maganda ang mga LCD ng ganitong unit, 18. So, technique din pagpalit ng LCD para walang angat ang baba, tanggalin mo to. So, ang kagandahan, may dikit na siya, oh. Kung wala namang dikit mga idol, lagyan nyo ng adhesive tape yung gilid. Saka nyo ipit yung LCD ganyan. So, dapat mga idol, nakaganyan ang LCD talaga. Hindi yung iba kasi hindi dinidikit ito, kaya magulat ka yung dito banda sa baba ay angat. Yun pa naman yung cause kung bakit magkaguhit-guhit ang LCD, lalo na kung dinikitan mo, tapos pinilit mo. Guhit-guhit agad yan, biglang nawawala-wala ang display. So, diretso salpak na to. Ayan. Sumabit yung antena niya. Yan. Diretsuhan na mga idol. So, yung ano nito, yung anong tawag dito, yung dikit niya. Huli na ako nagdidikit mga idol. So pwede nyo dikitan agad-agad bago nyo ilagay. So mas maganda kung huli nyo na idikit. Para ano, hindi siya magalaw-galaw. So yan, tingnan natin, i-charge natin. Kung mag-ilaw ba, kung goods ba ang LCD natin. Ayun, okay naman, goods. So pag nagpit ka ng LCD dito mga idol, alalay ha. So kagaya na ito mga idol, pansinin nyo, kaya walang angat ang original eh, nakadikit ang flex. Kaya ang kailangan talaga nakadikit ito, no? Patunay na walang angat ang mga original kasi nakadikit siya. So kailangan gayahin din natin kasi ang mga LCD talaga hindi naman nakadikit yan. Meron mang iba nakadikit talaga siya. Yung iba kailangan mo pa siyang idikit. So okay na. So balik na natin. So tatlong screw. Ganun lang kasimple mga idol. Siguro kung hindi ito binablog, 3 minutes tapos na ito palitan ng LCD. Ang bilis lang. Ayun, oh. So may mga dumi dito, linisan na rin natin para lumakas din ang tunog. Or isa din sa dahilan kung bakit basag ang tunog ng speaker, kasi maraming alikabok or dumi na bumara sa butas. So ayan, lagyan natin to ng button mga idol. Sabutin na lang, meron ako dyan galing sa unit. So yung switch yan talaga, ayan, nalubog na, oh. Kailangan to palitan. Hindi na siya nagkiklik. Nagkiklik pa naman siya. Kapag mag-on ito, walang reaction mga idol. Okay naman siya, nag-on naman. So ayan, lagyan natin ang button at tingnan natin kung gagana, malambot ba. Saktong-sakto, meron akong ganito na nabili, oh. Patay itong mga idol.
So, di ko na binuo to. Pisahan ko na lang to. Ayan o, natanggalan ko na pala ng volume to. So, importante ito mga idol, oh. Yung pinakagitna niya. Kasi yan yung tatama dun sa switch. So, yung button niya mga idol, lubog na rin. So, diskartean ko tong button niya. Lagyan natin ng stick glue. Lubog na rin kasi yung button pala nung ano, nabinta ko na rin pala. So, ito naman mga idol, minsan lang naman ginagamit ang volume nito. Magtagal to. Ang lagi lang naman ginagamit dito yung on-off. So, hindi na kasi napipindot ang ano niya mga idol dahil lubog na yung button niya. Total, nandito na eh. Yan, tingnan natin. Kung gagana ba? Ay, wala man. Hindi ko magana pala yung switch. Matigas. So, nasa menu na sana, oh. So, palitan lang natin. So, may pamalit naman ako nito mga idol. Lubog na talaga siya, eh. Baka di rin ito magtagal kung hindi ko to palitan. Sayang naman yung nandito na kasi binalalamove to malayo, eh. Kailangan may malasakit tayo. Kasi kung ibalik pa to dito, papagawa niya to. Lubog na kasi. Try natin kung maglalak. Okay siya. Switch na lang ang kulang. So magbawas na dito ng isa mga idol. Kasi mas okay pa rin yung mga original talaga na switch ipalit. So yan, dito cutter lang gagawin natin. Yan. Para di masira. Yun. Ayun, oh, tanggal na siya, oh. So on off. Lagay natin sa on off. Volume to mga idol. Galing sa volume. Kaya pag naglagay ka ng mga switch dapat galing sa unit. Para magtagal talaga. Walang ano. Walang back chub ba. Zoom natin. Yan. Saka madali kasi ilagay pag mga galing sa unit mga idol. Kapit siya kaagad. Yan. Okay. Original switch na to mga idol. Tingnan natin kung mag-lock. Malambot na to. Yan, sa full. So medyo malambot na rin tong ano nito mga idol, yung button on off nito pag nasa ano na. Kasi may ano pa siya, oh. Ayun, pati volume okay na. Yung volume down wala. Hindi nag-click. So hindi tayo satisfied pag hindi mag-click. Dapat sakay bungi na pala talaga. Malaki ng pagkakabungi, oh. Kaya kapalan natin konti yung ano, volume down. Kasi talagang naano na siya, oh. Ayan, oh. Bungi na. Tingnan natin. So, ang volume nito mga idol, pre lang. Ang ganda ng on-off niya. Click agad. Ano? Click agad. Tapos tingnan natin dito. Volume up. Ayan muna natin dito. Volume down. Okay na. Yung on-off niya ay nakataas talaga, oh. Hindi siya nakalubog. So, yan na yung normal mga idol. Idikit na natin. Huli na tayo nagdidikit mga idol. Sa mga hindi nakakaalam, huli ko na talaga dinidikit. Simulat sa pool, huli na ako nagdidikit talaga. So, yan.
Mas the best para sa akin yung huli na magdikit. Para hindi magagalaw-galaw ang flex mga idol or yung LCD. Yan. Sapul na. Okay. Apply tayo ng guma. So yung guma naman mga idol, sa mga hindi nakakalam, so 5 hours, ay 2 hours ito tanggalin. Pwede rin 5 hours. So yan, solved na. Naglalak na rin siya. Tumutunog na. Kapag tumunog ng button yan, ibig sabihin, tested yan. Immortal na rin yan. Tingnan natin yung brightness. Okay. Okay. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Sa full mga idol. So itong isa, tingnan natin kung nagkarga. Ayan, nagkarga. Ang bilis Ilang minutes lang, karga kaagad. Ilang ano ba yan? Tingnan natin. Una natin mga idol. Yung isa, nag-una. Ayun, ang lambot. Tingnan natin yung volume. Okay naman, natataasan. Yung volume down. Ayun, volume up. Okay, sa full. Ito naman, tingnan natin kung nagkarga. Nagdagdag ba yung ginawa natin. Fast charging na yan. Swerte mga idol, may button tayo na galing sa unit. Talagang ano yan, tatagal na yan. Kasi kung tusok-tusukin ito, hindi ito magtagal. Ayan, 44% agad Ang bilis na mag-charge mga idol Ilang minutes pa lang natin ginawa, wala pang 15 minutes. Fast charging talaga siya pagkagawa kasi nakahinang po lahat. At ito namang isa, normal din ang charging. So yan, wala nang problema. Solved na mga idol. So ito yung pinagpalitan natin. At yung charging pen. At yung button na dinagdag natin dito, nandito na. So maraming salamat sa inyong panonood. At sana nakakuha kayo ng idea sa paggawa natin. Huwag kalimutan mag-like, mag-follow at mag-share. So,